Sa video na 'to, gagawa tayo ng professional business website, step by step. Bakit ba mahalagang gumawa tayo ng business website? Especially kung may sarili tayong business or may brand tayong pino-promote. Kasi ngayon, halos lahat naman ng negosyo na may ano na, may website na. And then, madali 'tong paraan para makita ng customers natin or ng clients natin na, services na ino-offer natin sa kanila at saka yung products. At makapag-build 'to ng credibility sa business natin. Sa video na 'to, papakita ko step by step kung paano gagawa ng professional business website, and then gagawa rin tayo ng professional email para makapag-email sila, and then, pwede tayong mag-reply gamit ang professional email natin na may sarili nating domain name. Halip na gmail.com or yahoo.com, yourwebsite.com yung lalabas na email address, and then pwede tayong mag-reply do'n. Ito yung website na gagawin natin. Ito yung homepage niya. Gagawa rin tayo ng products page. Tapos, contact form. Meron din tayo sarili ditong email na may domain name natin. Tapos, pag may nag-send sa form na to, mapupunta siya sa customized email natin or sa professional email natin. Ko-connect din natin to sa Google site, sa analytics, kung saan makikita natin yung performance ng website natin at kung ilan ang visitors natin. Meron din sa video na to na timestamps kung gusto nyong balikan. Introduction. Unang kailangan natin sa paggawa ng website ay domain name. Ito yung pangalan ng website. Sa Facebook, facebook.com, YouTube, youtube.com, or sa Google, google.com ang domain name nila. Pangalawang kailangan natin, hosting. Yung hosting, yung place where our files will be stored. Ito yung server natin. Step 2, getting hosting and domain name. Sa baba ng video na to, may link. Click lang natin. Mapupunta tayo sa Hostinger Philippines. Click natin ang claim din. Kasi pagpunta tayo sa Hostinger, dollar yung sa akin yung payment system. Pag dito sa Hostinger Philippines, naka-pesos na siya. Natin ang add to cart. And then, this example na to, 12 months lang muna ang ilalagay ko. And then, lalagyan ko lang dito ng email address. And then, password. And then, select payment. Dito, sa example na to, Gcash ang gamitin natin. Click natin ang submit. And then, continue with Gcash. Okay. Login ko lang dito yung Gcash number ko. Next. And then, nag-send siya ng OTP. Then next. Then yung MPIN. Okay. Ito yung babayaran natin sa Hostinger. Tanggalin natin ito, extra bayad lang. And then, click lang natin itong pay. Okay. Dito, pwede natin click na yung skip. And then, skip na lang din natin ito. Yan, ganun kadali, meron na tayong sariling server na gumagana 24 hours a day. 24/7. Okay, sabi dito, we have sent a verification
sa email. Punta lang tayo sa Gmail natin or sa email na ginamit natin. Verify natin ang ating email address. Okay, verified na tayo. Check natin yung ibang email. Ito yung payment natin. Ito yung welcome email nila. Nakalagay dito, claim domain name. Pwede natin kuhanin yung free domain name natin kasi may free domain name yung plan na kinuha natin. Halimbawa, onepanda.com ang gusto kong domain name sa aking bagong website. Lang check availability. Okay, available siya. Nakalagay dito, 00, wala tayong babayaran. Click lang, claim domain. Okay, may bago na tayong domain. Lagay lang natin dito, Philippines, personal, natin ang next step. And then fill up lang natin tong form para naman to sa domain natin na kinuha. Tama naman yung email. Then lagay ko lang dito yung address ko. Tapos, phone number. Okay. Click lang natin ang finish registration. Click natin ang continue. Okay. Meron na tayong domain name. Ito, onepanda.com. Natin ang manage. Okay, may pending. Verify ulit natin sa email natin yung domain name natin. Okay, ito siya. Click lang natin tong link. Okay, verified na sa atin na yung domain name. Natin ang refresh. Or click natin yung check status. Yon. Verified na siya. Ibig sabihin, atin na yung domain name. Disclaimer muna, pag ginamit nyo yung link sa paggawa ng business website nyo, may credit ako sa pag-refer sa inyo. Makatulong to sa paggawa ko ng mga katulad na video na katulad nito. At thank you sa paggamit ng link. Step 3, install WordPress or content management system na gagamitin natin. Click natin ang websites. Then click natin ang manage. WordPress ang pinamaganda na gamitin sa pagbuo ng business websites. Click natin ang auto installer. And then click natin tong WordPress. Lagyan lang natin ang pangalan. Halimbawa, onepanda. And then check natin tong admin email. Tapos lagyan natin ang password. Mahalagang tandaan natin ang password para makapag-login tayo sa WordPress website natin. Lagyan natin ang next. And then click natin ang install.
Ganun kadali, meron ng WordPress yung website natin. Check natin ang mga nakasulat dito. Pwede natin i-click ang edit website. Okay, napunta na tayo sa loob ng WordPress dashboard natin. Close muna natin. Halimbawa, gusto natin i-visit ang website natin. Type lang natin dito sa URL, yung pangalan ng website. Okay, ito na ang itsura ng website natin at online na siya. Logout natin. Tingnan ulit natin pag naka-logout tayo. Okay, kung makikita natin, online na siya sa internet. And makikita na siya ng mga visitors. Para makapag-login, lagyan lang natin ang /login. And then lagay natin yung credentials natin dito, yung nilagay natin kanina, sa pag-install ng WordPress. Tapos yung password. Then click natin ang login. Click natin ang save. Okay, para madali mag-login. Ito na yung WordPress dashboard natin. Step 4, permalinks and starting clean. Lilinisin natin ang WordPress natin. Punta tayo settings, tapos permalinks. Tapos click natin ang post name. Kung i-visit natin ang website natin, halimbawa, click natin yung Hello World. Ito ang magiging URL niya. Medyo magulo. Click natin yung post name and then click natin ang Save Changes. Pag-click natin ng Hello World, ito ang magiging URL niya. Mas malinis at saka mas sunod, punta tayo sa plugins and then install plugins. Ito yung mga default na naka-install sa WordPress websites. Hindi natin kailangan ng mga to, kaya tatanggalin muna natin. Natin ang select all and then deactivate, then apply. Then select all ulit natin and then delete. Kasi mag-install tayo ng mga plugins na kailangan naman natin. Okay, malinis na siya. Then punta tayo sa post, all post, and then delete na rin natin tong post na to. Get sa trash and then delete permanently. Tapos punta tayo sa pages, all pages, and then move to trash, and then delete permanently. Kasi mas magaan ang website natin, mas mabilis siyang mag-load sa internet. Okay? Pag visit natin ang website natin, ito na yung itsura niya. Walang masyadong nagbago. And then, babaguhin natin. Step 5, install theme. Punta tayo sa appearance and then themes. Let's click natin ang add new. Search lang natin dito yung Astra. Ito siya. Ito lang install. And then, activate. Okay, may bago ng theme yung website natin. Click natin ang visit site or refresh na lang natin to. Ito na yung tsura niya. Step 6, import demo website. Punta tayo sa plugins and then install plugins. Click natin ang add new.
And then search lang natin dito yung Astra. Ito siya, starter templates. Click natin install now. And then activate. Click natin yung C library. Okay. And then build your website now. Click natin Elementor. Okay. Dito, pwede tayong mamili ng demo website na ilalagay natin sa website natin or i-import. Yung nababagay sa gusto natin na business or sa business natin. For example, sa video na to, ito muna, Love Nature. Click natin. Check natin kung ano yung content niya or anong magiging itsura niya. Natin ang about page. Services. Click natin ang skip and continue. And then, continue. Fill up lang natin to. Kahit ano naman pwede natin ilagay dito. And then, submit and build my website. Ang maganda dito, mag-import na siya ng website or ng finished website sa website natin, and then mula doon, saka tayo mag-edit para mas madali. Okay, pwede natin i-click to. View your website. Okay. Ito na yung itsura ng website natin. Pwede natin explore. Tingnan ng about. Services. Contact. Mula dito, pwede na natin i-customize ang website sa business natin. Close muna natin yung iba. Ito na siya, live na siya sa internet. Tayo sa dashboard. Step 7, adding pages and menus. Tayo sa pages, all pages. Halimbawa, gusto natin ng products page. Click natin ang add new. Lagay lang natin dito, products. And then, publish na natin. Kahit wala munang laman to, okay lang yan. Kasi gagamit tayo ng page builder sa paggagawa ng page. Okay? Click natin ang visit site. Makikita natin wala yung products dito sa menu. Click natin ang customize. Then, hanapin natin yung menus. Ito. Main menu. Click natin ng add item. Hanapin natin yung products. Ito. And then, lagay natin kung saan natin gusto siya naka-place. Halimbawa, dito. And then, tanggalin natin yung gusto natin or yung ayaw natin na page sa menu. Click natin ng publish pag okay na tayo. Okay, ito na yung menu natin. Nandito na yung products page. Pag okay na tayo, close na muna natin. Okay, ito na siya.
Kung makikita natin, wala pa siyang laman. Ayusin natin to, lalagyan natin ng mga bagong contents. Step 8, Elementor Page Builder. Halimbawa, gusto nating customize yung homepage. Natin yung Edit with Elementor. Click lang natin itong Activate Containers. Okay na to. Click na Save Changes. Close muna natin. And then, refresh natin. Mula dito, pwede na tayo mag-edit. Kiklik lang natin yung halimbawa, itong text gusto natin baguhin. And then, baguhin natin lang dito sa left side. Example, ganito, marketing agency. Ganun din sa mga paragraph na to. Click lang natin and then mag-type lang tayo dito sa kaliwa. Lagyan. Take advantage of business websites. And then, halimbawa, gusto natin baguhin yung image sa likod. Natin ang select file. Halimbawa, ito. Upload lang natin. Click natin ang select. Okay. Nabago na yung image. Ganito rin sa mga image dito sa baba. Click lang natin yung image. And then upload file. Halimbawa ito. Natin ang select. Ganun kadali. May bago ng image. Halimbawa gusto natin baguhin din to. Click lang natin. And then start lang tayo ng pagta-type. Okay? Halimbawa, ito, gusto natin baguhin. Click lang natin, and then mag-type lang tayo dito. Ganun. And then, pag okay na tayo, click natin ang update. And then, pag binisit natin ang website natin, sa homepage, ito na yung mga binago natin. Real time yung pag-update niya. Halimbawa, gusto natin baguhin itong button na to. Kung saan pupunta. Halimbawa, gusto natin pumunta sila sa contact. Copy lang natin itong URL ng contact. Copy. And then, click natin yung button. Then, lagay lang natin sa link. Paste lang natin dito. And then, update. Ngayon, pag may pumunta sa website natin, tapos, kinlik nila yung contact, itong button, pupunta sila sa contact us. Ganun lang ang paglalagay ng link sa button. Exit muna tayo. Ganun lang ang paggamit ng Elementor. Sa dashboard, halimbawa, ito, lagyan natin ng contents yung product page natin na ginawa. Click natin ng Edit with Elementor. Okay, click natin itong plus. Yan. And then, click natin itong mega menu. And then,
i-drag and drop lang natin yung mga gusto natin ilagay. And then, click lang natin and then baguhin na natin yung text. Halimbawa, ito. Hello, this is the text. Diba? Magdadagdag tayo ng image. Click natin ulit to. And drag and drop lang na ulit natin. Pupunta dun sa in-add natin na section. Halimbawa, ito. Ganyan ang pagbubuo ng contents. Tanggalin muna ulit natin. Tawag lagyan natin ng background to. Natin ito. And center. Tapos, lagyan natin ng update. Or pag okay na tayo, click natin update. Tanggalin muna ulit natin. Ganito naman ang ibang way ng pagbubuo ng page. Dito, blocks. Pwede tayong mamili kung anong gusto natin na gamitin at i-insert sa website natin. Natin itong get started muna para magamit natin yung feature. Yung create ang account. Click ko na lang itong continue with Google. Then connect. Yan. May naka-insert na block. Halimbawa, gusto natin dagdagan. Pili lang tayo ng gusto natin na block. And then, kung magustuhan natin, click natin ang insert. Okay. Mula dito, pwede na rin natin edit din yung mga contents na nakasulat. At saka yung mga images. Halimbawa ito, palitan natin. And then itong text, ganun din. Kiklik lang natin and then edit natin dito sa left side. Halimbawa ito. Yan. Click lang natin and then mag-start lang tayo mag-type. Close. Tanggalin muna natin ulit. May isa pang way para mas mabilis na makabuo ng pages. Click natin tong pages. And then pwede tayo mag-import ng isang buong page na may mga blocks na. Pili lang tayo ng nababagay sa business natin. Halimbawa ito. Ito magiging itsura niya. Pag nagustuhan natin, click lang natin ang insert. And then apply. Okay, ito na yung itsura ng page natin. Pwede ulit tayo magbago dito. Click lang natin and then meet our developer. And then pag okay na tayo, click lang natin ang update. Pwede natin i-check. Refresh natin. Tayo sa products. Ito na yung itsura ng products page natin. Step 9,
Customize theme. Click lang natin ang publish. Pag na-refresh natin, ito na yung logo natin. Ito na yung business name natin. Okay? Sunod, punta tayo sa site identity. Ito yung favicon. Click natin select image. And then, yan. Ito, nagbago na yung logos dun sa taas ng URL natin. Click natin ng refresh. Yan, ito na siya. Nagbago na siya. Halimbawa, dito, click natin ng typography. Pwede tayong pumili ng mga typography na gusto natin. Tulad yan. Or ito. And then, pwede natin baguhin isa-isa dito. Pag okay na tayo, click lang natin ang publish. And then, halimbawa, gusto natin baguhin ang itsura ng buttons. Pwede natin baguhin sa Elementor or pwede natin baguhin din dito. Halimbawa, ganito. Click lang natin ang publish. Refresh natin. Ito na magiging itsura ng button natin. Step 10, contact form 7 and customize email. Gagawa tayo ng professional email natin. Okay, sa plugins, and then add new. Search lang natin ang contact form 7. Click natin ang install now. Tapos, activate. Okay. And then, meron ditong isa pang form. Deactivate na natin kasi hindi na natin siya gagamitin. Ito tayo sa pages, all pages, and then sa contact page. Click natin ang edit with Elementor. Ito yung contact form na lalagyan natin. Punta lang ulit tayo sa dashboard. Tapos sa contact and then contact forms. Ito siya. Copy lang natin to. Itong shortcode. Dito sa contact form. Paste natin. Ito na siya. Then click natin ang apply. Ito ang mga details dito. Katulad kanina, ganito lang ang pag-edit ng details.
Pwede rin natin edit ang social media. Halimbawa, Facebook. And then, lalagyan natin ng link. Punta lang ako sa profile ko, halimbawa. Then, kakopy ko lang tong URL. Or pwede rin sa Facebook page natin. Paste ko lang dito. Then, click lang ang update. Pag binigay-click sa button na yon, pupunta siya sa Facebook page or sa Facebook profile. Punta tayo sa hosting natin. Gagawa tayo ng professional email. Click natin ang manage. And then, click natin tong emails. Click natin ang manage. Okay. Dito lang tayo sa free. Select natin. And then, lagay lang tayo ng pangalan or halimbawa, inquiry or contact. And then, lagyan natin ng password. Click natin ang create. Okay. Meron na tayong professional email na pwede natin gamitin pang reply or pang email sa ating mga clients or sa mga business associates natin. Ganito lang ang pag-login. And then, macha-check na natin yung mga email sa atin. Testingin natin yung email kung gagana. mark@onepanda.co ang ginawa natin na email address. Gawa lang tayo ng test message. Then send. Then check natin sa inbox natin sa Hostinger. Okay, ito na siya, dumating na. Ito yung message na ginawa natin. Then, pwede tayo mag-reply. Then, send natin. Okay. Ito na siya. Galing sa mark@onepanda.com. Dito, baguhin na rin natin dito. Ito ng onepanda.com. Then, click natin na update. Exit muna tayo. And then, pag may nag-email, halimbawa, lagay natin dito sa mark@onepanda. Pag may submit ng email sa contact form natin. Natin ang save. Tapos, try natin kung gagana yung ginawa natin sa contact form natin. Balik tayo sa website natin, sa contact us. Type lang tayo. Then, click lang natin ang submit. Okay. Successfully sent na siya. Then, check natin sa
professional email natin kung dadating. Okay, gumana na siya. Pag may nag-email, dito pupunta lahat ng email sa professional email natin. Okay, step 11, Google Analytics. Kukonect natin sa Google ang website natin. Punta tayo sa plugins ulit, and then add new. Search lang natin ang Google Sitekit. Ito siya. Natin install now, and then activate. Okay, meron na tayo ditong bagong option, Sitekit. And then click lang natin tong connect to Google. And then sign in. Okay, choose an account. Kailangan may Google account tayo pag gumawa tayo nito. Natin na select all. Then continue. Click natin ang verify. And then allow. And then set up. And then next. Okay. Scroll down natin and then natin ang create account. Then select all. And then continue. Okay, ganun kadali. May analytics na yung website natin. Agree lang tayo dito. And then, I agree. Go to my dashboard. Yan, sa ngayon wala pang data. Punta tayo sa analytics.google.com. Nandito na yung kumpletong data natin. Tingnan natin to. And then, all website data. Okay, nandito yung acquisition kung saan sila galing. Dito engagement. And then, nandito rin yung demographics kung saan sila, kung nasaan sila ngayon. And then yung tech, ito yung mga gamit nila, kung anong gamit nilang browser or gamit nilang cellphone or desktop or tablet. Okay, balik tayo dito sa real time. Try natin. Bukas tayo na incognito window. onepanda.com website natin. Okay, nag-visit na tayo. Ibig sabihin, may isa na siyang visitor. Dapat lalabas siya sa analytics. Tignan natin ang property natin. Then save. Ayan, dahil real time siya, dapat meron na siya ditong visitor. Ito na siya, meron na. Okay, ganun kadali. Ayos na yung website natin. Functional na siya.